Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ah, isang muli po isang pribilehiyo naman po para sa akin na gamitin ng Panginoon upang makapaghayag ng salita ngayong umaga. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay umawit sa Panginoon. Awitin po natin yung Diyos ang pag-asa. Hallelujah. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan, sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kaagapay at matatakbuhan. Diyos na laging nakalaan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming ninanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ninyong dakilang pangalan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming ninanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ninyong dakilang pangalan. Pararangalan ninyong dakilang pangalan. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, na kami po ay muli makakarinig ng iyong salita, O Lord. Patuloy na dinadalangin namin, Panginoon, lahat ng aming puso, Panginoon, ay inyong pakalinisin, Panginoon, sa umagang ito, upang ang salita na aming maririnig, Panginoon, na nagbubuhat sa iyo, O Lord, ay patuloy na maging rema sa aming puso't isipan, Panginoon, na i-apply namin ito sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyong kadakilaan, Panginoon. Salamat sa iyong kapangyarihan, Panginoon, ngayong umaga, O Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, itago niyo po ako, Panginoon, sa inyong likuran upang ang mahayag ang inyong kadakilaan, O Lord. Hallelujah. Salamat po. Ito po ang aming samot na langin sa iyo matamis sa pangalan. Amen. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. So, kung tayo po ay mayroong Biblia, tayo po ay makipagbukas sa Roma chapter 8, verse 18. Roma chapter 8, verse 18. Ang sabi po dito, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw. Minsan pa po, Roma 8, chapter 18, verse 8, chapter 8, verse 18. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw. Amen. So, ang paksa po, binigyan ko po ito ng paksa na pag-asa ng kaligtasan. Amen. So, sabi po dito, ano ang isang bagay na matagal mo nang hindi magagawa at nais mo na agad gawin? May mga pagkakataon ba na kung saan nagawa mong pumila para sa isang bagay? May mga bagay ka bang pinag-ipunan o pinaghirapan? Sa bahaging ito ng aklat ng mga taga-Roma, si Apostol Pablo ay nagbigay ng masama at mabuting balita.
Ang masamang balita, lagi tayong makakaranas ng paghihirap sa mundong ito dahil sa kasalanan. Ang kasalanang ito ang dahilan kung bakit lahat ng uri ng paghihirap ay nakapasok sa mundo at maging nasa kaharian ng Diyos ay hindi nakaligtas dito. Ang balitang ito ay nakakalungkot, subalit mabuti lamang may maganda ring balita sa hinaharap. Tutubusin ng Diyos ang kanyang mga nilikha, tatanggalin ang kasalanan at wawakasan ang lahat ng paghihirap. Dahil dito, may napakagandang kalagayan at mapapasa atin balang araw. Amen. So ano po ba yung tatlong bagay na matututunan natin tungkol sa mabuting balita ng pag-asa na mayroon kay Kristo? So mayroon po tayong tatlong bagay na matututunan tungkol sa mabuting balita ng pag-asa na mayroon tayo kay Kristo. So ang una po ay number 1, may pag-asa tayo dahil iniligtas tayo ng Diyos. Amen. So may pag-asa tayo dahil iniligtas tayo ng Diyos. Ito po ay nasa Roma chapter 8 verse 24. Ang sabi po dito, nailigtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung makikita na natin ang ating inaasahan, sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y makikita na niya? Amen po. Sabi po dito, nang tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi lang tayo tinubos sa ating kasalanan at nabigyan ng mga bagong pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. Ang ating kaligtasan ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Amen po ba? Amen. So sabi nga po dito, nang tanggapin natin, nung una pa man natin tanggapin ang Panginoon sa ating buhay bilang bilang ating tagapagligtas, hindi lang tayo tinubos sa ating mga kasalanan, kundi binigyan niya tayo ng bagong mga pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. Amen po ba? So ang ating kaligtasan, ito yung nagbigay sa atin ng pag-asa. Amen po. Amen. Sabi po sa Jeremiah 17:7, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay sa Panginoon. Amen po. So alam ko po bawat isa sa atin na naniniwala na ang Panginoon ang ating pag-asa. Amen po ba? Amen. So pangalawa po sa tatlong bagay na matututunan natin tungkol sa mabuting balita ng pag-asa na mayroon tayo kay Kristo ay may pag-asa tayo dahil tinutulungan tayo ng banal na Espiritu. Ito po ay makita sa Roma 8:26. Sabi po sa Roma 8:26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumarating sa paraang hindi natin kayang sambitin. Amen po. So ang unang bagay po ay may pag-asa tayo dahil iniligtas tayo ng Diyos. At ang pangalawa po, may pag-asa tayo dahil tinutulungan tayo ng banal na Espiritu. Amen po. So sabi po dito, ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen. Humihikayat at nagtuturo sa atin na magkaroon ng pananaw na naaayon sa sinasabi ng Biblia. Tumutulong upang tayo ay mamuhay ayon sa pamamaraan ng Diyos. Amen po. So sabi po doon, may pag-asa tayo dahil tinutulungan tayo ng banal na Espiritu. So ang banal na Espiritu po, ito po yung gumagabay sa atin kung ano yung dapat nating gawin. So binibigyan tayo ng banal, sabi po dito, ang banal na Espiritu nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen po. Humihikayat at nagtuturo sa atin na magkaroon ng pananaw na ayon sa sinasabi ng Biblia. So tumutulong upang tayo ay mamuhay ayon sa pamamaraan ng Diyos. So ito po yung pangalawang bagay na makikita natin dito na matututunan natin dito sa ating salita ng Diyos. So may pag-asa tayo dahil tinutulungan tayo ng banal na
Espiritu. Again po, yung una, may pag-asa tayo dahil iniligtas tayo ng Diyos. Amen. So pangalawa po, may pag-asa tayo dahil tinutulungan tayo ng banal na Espiritu. Hallelujah. So ang pangatlong bagay po ay may pag-asa tayo dahil mayroon tayong mabuting hinaharap. Amen po. Sabi nga po dun sa kapag po tayo ay nasa Panginoon, ibig sabihin may pag-asa po tayo. Amen po ba? Amen. May magandang hinaharap, may magandang bukas na naghihintay sa atin. Amen po. Sabi po sa Roma 8:23, at hindi lamang ang sanlilikha, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Sabi po dito, ipinapaliwanag, sabi po sa 30, ang mga pinili niya noon, pang-una, ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Amen po. Sabi po sa pangatlong bagay, ang pangatlong bagay po, may pag-asa tayo dahil mayroon tayong mabuting hinaharap. Ipinapaliwanag po ni Apostol Pablo na ang pinakamabubuting araw na nagpapakita ng kabutihan ng Diyos ay naghihintay sa atin. Magkakaroon ng bagong langit at lupa at makakaranas ng buhay na walang hanggan. Sa halip na tumuon sa kasalukuyang kadiliman, maaari tayong tumingin sa mabuti nating hinaharap ng may pag-asa. May katiyakan ang pangako ng Diyos. Amen po ba? Amen. So sabi po doon sa pangatlo, may pag-asa tayo dahil mayroon tayong mabuting hinaharap. Sabi nga po doon sa ating teksto, para sa akin ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw. Ibig pong sabihin nito, kahit na sa ngayon po, kahit po tayo ay nakaranas ng mga paghihirap, pagtitiis habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, hindi po ito maihahambing sa kaluwalhatiang ipahayag sa atin balang araw. Ibig sabihin po, may darating sa atin na maganda, may darating sa ating pag-asa kapag tayo ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So sabi po sa Jeremiah 29:11, dahil alam na alam ko ang gusto kong gawin para sa inyo, ang sabi ni Jehovah, bibigyan ko kayo ng kapayapaan at hindi ng kapahamakan para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan at pag-asa. Amen po. So sabi po doon, bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan at hindi ng kapahamakan para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan at pag-asa. So ibig sabihin po, kung patuloy tayo na maglilingkod sa Panginoon sa kabila na marami tayong pinagdaraanan na paghihirap sa paglilingkod at mga pagtitiis, ay hindi ito mayahambing dun sa kaluwalhatiang ipahahayag ng Diyos sa atin balang araw. Amen po. Amen. So, yun po yung tatlong bagay na matututunan natin tungkol sa mabuting balita ng pag-asa na mayroon tayo kay Kristo. So, una ay ang may pag-asa tayo dahil iniligtas tayo ng Diyos. Amen po. Pangalawa po, may pag-asa tayo dahil tinutulungan tayo ng banal na Espiritu. At ang pangatlong bagay ay may pag-asa tayo dahil mayroon tayong mabuting hinaharap. Amen po. Amen. So, bawat isa po sa atin na mga naglilingkod sa Panginoon ay patuloy na binibigyan ng Panginoon ng mabuting may naghihintay na mabuting hinaharap para sa atin. Ano man yung ating ginagawang paglilingkod sa Kanya, ito ay may kaakibat na pag-asa. Amen po ba? Amen. So,
kung tayo man po ay may mga kung may mga bahagi man tayo ng ating buhay na tayo ay nahihirapan kang magpatuloy sa Panginoon, isuko mo ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng pananalangin. So kung tayo po ay may mga bagay tayo na minsan nahihirapan tayo maglingkod sa Panginoon. Kumbaga may mga sagabal sa paglingkod sa Panginoon. Ipanalangin po natin, isuko natin sa Panginoon ang lahat ng bagay na iyon sa pamamagitan ng pananalangin. At magtiwala ka sa pangako ng Diyos na iyong pinangahawakan dahil kailanman ay hindi nang iwan at hindi Kanya pababayaan. Dahil kung tayo nasa Kanya, tiyak na may pag-asa at ligtas tayo sa hinaharap. Amen po. So, yun po yung tatlong bagay. Amen. So, yun po yung tatlong bagay na makikita natin doon sa ating mabuting balita ng pag-asa. So, ito po yung, again po, ito number 1, may pag-asa tayo dahil iniligtas tayo ng Diyos. Sa Roma chapter 8, verse 24. So, number 2, may pag-asa tayo dahil tinutulungan tayo ng banal na Espiritu. At number 3, may pag-asa tayo dahil mayroon tayong mabuting hinaharap. Hallelujah. Salamat sa Panginoon dahil tayo po ay nakapag-aral ng salita ng Diyos at patuloy na ang Diyos yung gumabay sa atin sa bawat araw, sa bawat oras ng tayo ay naglilingkod sa Kanya. Amen po. Amen. So, ito po yung tatlong bagay na maaari nating makita habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Amen po. Amen. So again po, yung ating tema ay para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahayag sa ating balang araw. Hallelujah. So yun lamang po at tayo po ay manalangin ngayong umaga. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa napakinggan naming salita ninyo, O Lord, na tunay nga, Panginoon, na ang bawat pagtitiis namin, Panginoon, na bawat paghihirap namin, Panginoon, sa paglilingkod namin sa inyo, Panginoon, ay hindi namin to maihahambing sa kaluwalhati ang ibibigay ninyo para sa amin, Panginoon, sa pag-asa na ibibigay nyo para sa amin, O Lord. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, na inyong mga anak, O Lord, ay patuloy na magkaroon ng kagalakan sa paglilingkod, Panginoon, at patuloy na ibigay nyo, Panginoon, ang kalakasan na nagbubuhat sa inyo, O Panginoon. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na sa bawat na aming mga ginagawa, Panginoon, na aming gagawin para sa inyo, O Lord, ito ay may kabuluhan, Panginoon. Naniniwala ako na ang lahat ng bagay na ginagawa namin, Panginoon, ay may kabuluhan. At alam namin na balang araw, Panginoon, ang mga bagay na ito, ang mga pagtitiis na ito, O Lord, ay may ibibigay kayong pag-asa sa amin, Panginoon. Kaluwalhatian na ipinangako nyo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Dahil kayong Diyos na buhay, dahil kayong Diyos na banal, Panginoon, na magpahanggang ngayon, Panginoon, ay kayo yung aming pinaglilingkuran, O Lord. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa mga nakarinig ng iyong salita, O Lord. Saan mang dako ng mundo, Panginoon, sila naroon, ay patuloy na i-bless nyo sila, Panginoon. Patuloy nyo silang gamitin, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian, O Lord. Salamat po. Ang lahat po ng ito ay buong kagalakan naming itinataas sa iyong matamis na pangalan. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. God bless po.